Tanong, kailan nga ba darating ang ating Panginoong Jesucristo? Alam niyo ba na mayroong tatlong teorya patungkol po sa Second Coming of Christ? So pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po, ang topic natin ay amillennialism. Napakabigat to. Minsan inisip ko, somewhere merong isang nanay dyan nagluluto, no? Merong isang tatay dyan bumabiyahe papunta sa trabaho. Tapos yung topic natin masyadong mabigat. Pero yung iba, maraming mga Kristiyano, familiar naman sa mga ganitong topics. Anyway, gusto kong i-share po yung mga ganitong bagay para mas lumalim tayo sa kung ano yung nauunawaan ng ibang mga tao, ibang mga scholars, or ibang mga seminarians na maganda kung alam din natin at ano yung relevance nito, ano yung kahalagahan nito sa ating mga buhay. So pag-usapan po natin yung amillennialism. Ano yung amillennialism? Masarap ba yan? Nakakain ba yan? So ito po ay theory or pananaw patungkol po sa second coming ng ating Panginoong Jesucristo. So pansamantala, ako muna yung inyong tagapagturo. Parang meron tayong whiteboard dito, no? So pag-usapan po natin ngayon ay second coming. Second coming of Jesus Christ. Now, yung second coming po ng Panginoong Jesucristo, ito po ay merong tatlong theories. Si mga Christians po around the world, meron silang tatlong views patungkol po rito. Yung una po ay tinatawag nating pre-millennialism. Millennial, parang kakaiba yung mga term natin, no? Pre-millennialism. Then, pangalawa, yung tinatawag nating amillennialism. At yung pangatlo po, yung tinatawag nating post-mill. Post-millennial. Teka lang, ayusin natin. Post-millennialism. Parang ang hirap naman ng devotion natin ngayon, no? Dami mga terminologies. Pero sa mga marami siguro sa atin, alam na to, familiar na tayo dito. Now, ilalagay natin sa timeline. Ano ba yung pre-millennialism? Now, kuhanin muna natin yung salitang millennium. Ibig sabihin ng millennium ay 1,000 years. Merong 1,000 taon na paghahari ang ating Panginoong Jesucristo. Now, yung mga premillennialist, naniniwala sila, let's say ito yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ito yung timeline natin, ito tayo ngayon, present. Okay? Naniniwala sila na in the future, babalik ang ating Panginoong Jesucristo at magtatatag siya ng 1,000 taon na paghahari. So, dito yung second coming. Kaya, premillennialism, ibig sabihin, dito darating si Kristo before the millennium. So, yan po yung theory nila. Yung pangalawa naman po, ito yung ulit yung timeline natin. Dito dumating ang Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Dito tayo ngayon sa present. Okay? Ito yung date natin ngayon, present age. Now, para naman sa amil, pag sinabi nating it means no. Pag sinabi nating pre, it means before. Okay? So, para naman sa amillennialist, hindi literal yung 1,000 years dito. Hindi po yan literal. It means a long period of time. From the time of Jesus Christ until our time, even in the future, yan po yung long period of time na sinasabi na 1,000 years. Pero hindi po yan literal na 1,000 years. It's figurative. So, ibig sabihin, yung kaharian ng Panginoon dumating na simula pa lang sa time ni Jesus Christ. So, ganyan po yung itsura niya. And then, at the end of that, darating po ang Panginoong Jesucristo. Dito po yung second coming. Dito po sa pre-mill, ito yung second coming. Dito naman po sa amil, nandito yung second coming. Now, yung post-millennialism po, pareho lang din po ng amil. Lagay natin po sa timeline. Jesus Christ, dumating siya. Tapos yung kaharian ng Diyos, dumating na rin. Naghahari na si Kristo nga rin ngayon sa present, sa kapanahunan natin ngayon. So, ibig sabihin yung millennium, yung binabanggit sa Revelations chapter 20 na 1,000 years, kasalukuyan po yan, hindi po yan future. So, pareho po ng amil and post-mill. Yung post-mill po, ang ibig sabihin naman yan ay after. So, darating din si Jesus Christ dito po in the future. Now, parang parehong-pareho naman yung amil tsaka post-mill. Well, ito po yung pinagkaiba. Yung post-millennialism po, naniniwala na yung kaharian ng Diyos dito, lalaganap talaga, maghahari talaga si Kristo
from the time of the first coming of the Lord Jesus Christ hanggang second coming ng Panginoong Jesucristo. Meron talagang paglaganap ng ebanghelyo, magtatagumpay ang Great Commission ng Panginoong Jesucristo, at lahat ng mga bansa rito sa mundo, madidisipulo po. Now, yung amillennialist po, hindi naman ganun ka-optimistic. Naniniwala sila, nandito yung kaharian ng Diyos, pero spiritual, nandun sa langit. Wala masyadong epekto dito sa lupa. Pero sa mga post-millennialist po, naniniwala sila na yung lupa, yung earth, ay magkakaroon ng transformation. So, that's the difference. Now, saan nga ba nanggaling yung salitang millennium o yung 1,000 years? Ito po yung tatlong theory ng mga Christians patungkol sa second coming ng Panginoong Jesucristo. Now, ano po ba yung verse dyan sa Bible? Well, isa lang pong verse ang pinagtatalunan po dyan. Dyan lamang po matatagpuan yan sa Revelation chapter 20 verse 1 to 7. Pag tinignan po natin dito sa mga verses na ito, makikita po natin yung salitang 1,000 years, 1,000 years, 1,000 years. Paulit-ulit po yan, 1,000 years, 1,000 years. Pero wala na pong ibang verse sa Bible na tumutukoy po sa 1,000 taon, yung millennium. Though merong mga ibang mga talata na related po dito. So, paulit-ulit po yan, 1,000 taon, itatali si Satanas, ibig sabihin, mas maganda yung sitwasyon ng mundo kasi nakatali na si Satanas, lalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon po ng kapayapaan, and then papakawalan lang si Satanas after the 1,000 years, pwedeng a long period of time, and then final battle, and then perfect world. Yan po yung nakapaloob po sa millennium, sa usaping millennium. Now, kahit ano pa man ang theory ng mga mananampalataya, wag po nating sabihin na hindi natin sila kapatid sa pananampalataya pag iba yung mga pananaw nila. Dahil lahat po tayo naniniwala, ito po yung teaching natin ngayong umaga, Jesus will come back again. Naniniwala po tayo lahat ng ating Panginoong Jesucristo ay muling babalik. I hope excited kayo mga kapatid, no? Mga kapatid, look at me. Jesus will come back. He will fulfill what He promised. Ang pangako ng Diyos na transformation sa buong mundo, malulubos po iyan. Magiging perfect muli yung mundo just as it was in the Garden of Eden. Just as it was in Genesis chapter 1. Ire-restore ng Diyos yung perfect world sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po yung second coming ng Panginoong Jesucristo, that's our blessed hope. Yan po talaga yung pag-asa natin. At pag dumating ang Panginoong Jesucristo, diyan malalaman ng buong mundo na tama pala yung pananampalataya natin. Na mali pala lahat ng ibang mga relihiyon na nagkiklaim na sila ang kaligtasan. Dahil ang Panginoong Jesucristo, na purito sa dito sa lupa, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay, umakyat sa langit at nangako na siya'y muling babalik. Number 2 po, the kingdom of God is a present reality. Naniniwala po ako sa posisyon ng mga amillennialist at post-millennialist na ang kaharian ng Panginoong Diyos ay naririto na at ang Panginoong Jesucristo ay naghahari na ngayon. Pero ako po, ang position ko po post-millennialist. Talagang solid na si Jesus Christ naghahari on earth from heaven. All authority on earth and in heaven has been given to me. Therefore, go disciple the nations. Ang authority ng Panginoong Jesucristo hindi panlangit lang, panlupa rin, pang buong universe. At magkakaroon po talaga ng transformation dito sa mundo. Yung kingdom ng Panginoon nagsimulang maliit pero lalaki. Yung kaharian ng Diyos parang yeast na inihalo sa minasang tinapay, hindi mo makita sa umpisa pero may impluwensyahan yung buong minasa. Ang kaharian ng Diyos ay parang mustard seed. Itinanim sa hardin pero sa umpisa hindi mo makita pero later on lumalaki hanggang sa maging pinakamalaking halaman sa isang hardin. Diyan po inilarawan ng Panginoong Jesucristo yung kanyang kaharian. It's a growing kingdom. At yung mundo po magkakaroon ng transformation. Kaya hindi po ako pre-mill, di rin ako amil. I'm post-mill. Okay lang yan kahit magkakaiba tayo ng opinion, pananaw patungkol dito. Pero naniniwala po ako na yung gospel talagang sasakupin yung buong mundo. Maghari ang Panginoong Jesucristo and the world will become a better place. Right before the second coming of Christ. Number 3 po. The kingdom of God is not a literal 1,000 years. Yan po ang posisyon ng amil and ng post-mill. Yan din po yung posisyon ko. It means, yung 1,000 years po rito sa Revelation chapter 20, hindi po literal na 1,000 taon. Ito po ay long period of time. From the first coming of Jesus to the second coming of Christ. Yan po yung 1,000 taon. Hindi naman po yan detailed na talagang on the dot 1,000 eh. Ito lang yung paglalarawan long time ago na it means a long period of time.
muling babalik ang Panginoong Jesucristo. So from the first to the second coming, yan po yung millennial reign of Christ. Now, paano ba natin ito i-apply sa ating mga buhay? No? Yung mga ganitong talakayan patungkol sa Biblia. Now, simple lang po yung application natin dito na isa puso po natin. We know that Jesus Christ will come back. Kahit ano pa yung position mo o opinion mo patungkol dito. So, ito po yung application natin. Number 1, prepare your family for the coming of the Lord Jesus Christ. Jesus said He will come back. Babalik ang ating Panginoon Jesucristo. The question is, are you prepared? Is your husband prepared? Is your wife prepared? Are your children prepared for the second coming of Christ? Yung pagdating ng Panginoong Jesucristo, hindi yan palayo ng palayo. Palapit ng palapit yan. Habang lumilipas ang mga araw, lumalapit tayo sa panahon na muling babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin mapipigilan yan. Darating at darating yan. Promise ng Panginoong Jesucristo yan. Ang tanong, ready ba tayo? Are you ready? Handa ba ang iyong pamilya? Kung ang membro ng pamilya mo namumuhay sa kasalanan, that person is not prepared. That member of the family is not prepared. Kailangan mo siyang maabot ng ebanghelyo. Point number 2, disciple your children now. Simulan na nating disipulin ng ating mga anak. Palakihin sila na may takot sa Diyos. Yung anak mo na malayo sa iyo, make sure na malapit ka sa kanya, no? Magkaroon kayo ng close relationship, proximity. Kasi yun po ang kaparaanan para ma-disciple talaga natin yung ating mga anak. Yung nakakapag-share na sila ng problema sa atin. Tapos na ilalapit natin sila sa ating Panginoon. Mabuti ang ating testimony sa loob ng tahanan. Because Jesus Christ will come back, no? That's part of preparing our family for the coming of the Lord Jesus Christ. So, disciple our children now. Disipulin po natin sila. Palakihin natin sila ng may takot sa Panginoong Jesucristo at naglilingkod sa Panginoong Jesucristo, or regret later. Yun lang naman po yun eh. Dalawa lang yun eh. Disipuluhin mo sila, lumaki sila ng maayos, or pagsisihan mo in the future. Yung mga bata po, mga anak natin, limited lang yung time nila sa atin. Hanggang ano lang yan, magbinata. Pag yan nag-asawa na, wala na yan. Pag yan umalis na sa bahay at nagtrabaho na, wala. Kung hindi mo sila nadisipulo sa bahay, mas lalong hindi mo sila madidisipulo sa labas ng bahay. So, disciple your children now or regret later. O pagsisihan mo yan later on. Hanggat kasama mo ang iyong mga anak, sila ay meron kang tsansa, pinakamagandang tsansa na disipulin sila. Do it now or you will regret later. Number 3, share the gospel to your friends with urgency and priority. Ibahagi po natin yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung ginawa ni Jesus Christ 2,000 years ago. At hayaan natin na sila ay makasumpong din kung sino ba talaga si Jesus Christ. Sila rin ay maligtas at sila ay maging handa rin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Share the gospel to your friends with urgency. Yung urgency, ibig sabihin, nagmamadali tayo na maibahagi talaga, walang patumpik-tumpik na pa, hindi pinagpapabukas. Ngayon na, i-share na natin yung gospel sa kanila. Kaya nating makakilala sila sa ating Panginoong Jesucristo. Kaawaan natin sila kung paano sila kinahabagan ng ating Panginoong Jesucristo. Share the gospel to your friends with urgency and priority. Now mga kapatid, again paalala po, kahit ano po ang posisyon natin dito, tayo pa rin ay magkakapatid sa pananampalataya at tayong lahat ay iisa sa Espiritu. Iisa po tayo ng sinasamba. So hindi ibig sabihin na magkakaiba tayo ng opinion dito ay hindi na tayo magkakapatid sa pananampalataya. Sapagkat ang nagbuklod sa atin ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo at ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay sapat kahit na magkakaiba tayo ng posisyon sa topic na ito. Bakit nga po ba maraming mga positions dito sa second coming of Christ? Hindi natin alam kung amil or pre-meal or post-meal. Pero ako, bias ako post-meal talaga. Galing na ako sa pre-meal, naging amil, ngayon po post-meal. Yun na talaga yung position ko. Pero bakit maraming mga positions dito? Kasi po, hindi naman po directly talagang clear sa Bible kung alin dito yung dapat nating maging posisyon. Sa akin po, convinced lang po talaga ako ng post-millennialist view na magkakaroon ng transformation. May matinding pagbabago dito sa mundo right before the second coming of Christ. Now, para po sa ating discussion, who are we going to share the gospel with today? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Kausapin po natin si Lord right now. Heavenly Father, thank you for your promise that Jesus will come back again. I believe your kingdom is here, active and victorious.
Help me to live each day in light of this truth. Teach me to prepare my family for Christ's return and disciple my children with love, wisdom, and urgency. Give me boldness and compassion to share the gospel with my friends so they too can know your love and salvation. Lord, may I be faithful to your calling, honoring you in all I do. Strengthen my heart as I wait for Jesus to come again. In His name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin ito, si Ma'am Rita. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyo. At kung kayo pa yung natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.